Lord, tuo kami masalig sa iyong ngalan. Sa kayunan, mga kabatol ni kaluwasan yan hinukan. Mga kabatol ni kayunan, mga hinugawas nun, ang dahil musimba yan, ang hinugawa ni ako nun, umulili ako, karoon na hinugawa ko siguro. And even the moment, salamat na sa kayunan yung gihatag na ng Lord, na magtuon na sa misip, bulukutan. Ang pugi ko nga, yung wala ang Espiritu mo mag-abli sa mga kasing-kasing mga bayan sa mga spiritual ng utang. Nagampo ko na, Lord, sa ikadayang ulo, Lord, wala ko tayo higayon na usaya, wala tayo gutlong, wala pa ikampo ko na nakakapagtulog, na buot mo i-input sa mga kasing-kasing Lord. Amo yung maangkot, amo yung mabatunan, magkatod ng uswaswagan, kaya ibugan. Oh, wala ang Espiritu, maluwi ka. Ang gahimuan, ang pagpadayag, buhat mo Diyos, bilig buhat ko. Kung maluwi ka, ang puko sa kanang awa at masabot, ang ginahanglan, diya sa iyong pulo mo ka, sama sa pag-ampo sa salbista, bukha ang mga tao Diyos, pero makita ko ang mga kayagulungan, kamaturan, diya sa iyong pulo mo ka. Sa akong isalig, kung may hiling ang mga oras, akong surrender sa akong ginabuhi, ang magamit din mo alam sa iyong kanya. Naikot ka, ganimik sa pagsugod, ano di matapos, kusaw sa kinalaugan, kalampusan ni Lord, lumong, himaya, pagdahin, pagsibang, ang ng Diyos, at di mo lamang iwangan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Well, this afternoon, nadayon na sa itong sugdan ng pagtuon sa Book of Ruth. And, nahanap sa chapter 3. And chapter 3 of Book of Ruth, it talks about the love story of Ruth and Boaz. And meron kong pag-ampo na sa mga matalmong din, sa mga single na nautay ulo ang ginawa nato, particularly ang story. Sa lain na bayan, sa mga mama nga sa mga dumikanan nga ni nautay, iikot mo na ginoo sa akin, ginoo na kasi kung saan na itong pag-approach, kung nato mga anak mo niya, musuod na niya o relationship. And I trust na naagoy ipaabot ang Ginoo siyang pulong nga nato this afternoon, mga episode. So, alam sa pagsugod na ginawin, pakita na picture na to nga inis lang, walang feeling sila. Hopefully, pamilya mo man yung mga lapil. Actually, mga ganahan man yung lapil sa una, hindi karon. Yan na siya. Patay na tapos si Rico yan, si Julian. And isa siguro ako sa akong time, mga elementary days, siguro ito mga lapil. Actually, nitanaw yun ko sini, ani nila akong title na Paano ang Puso Ko. Ang interest ako na time, 50 pesos. Sa sinig yun. Sa sinig. And itong 50 pesos, hinaguan tato na hinaguan tato na kanang inibos ko ba no, para matatawag sinig. And sikat kini sila. How about this love team? Na. Si Darwin so si Sunshine. Patay ka mo na masaga mo. Then, ako nang ipakita nato ang picture kay this afternoon. Again, sa iyo na lang kung padayon ka sa pagpagtuon sa Book of Ruth. And this afternoon natin tanawan ang love story between Boaz and Ruth. And speaking of love story, dili iba ko sa Bible. Nay Abraham o Sarah. Nay Isaac o Rebecca. Nay Samson o Delilah. So this
Daghan kayo. Actually, daghan kayo. So this afternoon na po yung Ruth and Boaz. So this time, atong tanawon ang pagsugod sa love story nila Ruth and Boaz, particularly in chapter 3 of the book of Ruth. So I entitled this message this afternoon, Let the Love Begin. Ay mo kanta. Let the Love Begin. Kaya mo man ni ang sinungganan yun na nakapa-awaken sa love story ni Ruth and Boaz. So this time, aking tawad sa po sa Ginoo mamarunta, kanya ato ni basahon ang Ruth chapter 3, verse 1 to 18. At ang count of 3, dungan ng mabasa sa pulong sa Ginoo Hesus. 1, 2, 3. Usa kay gayon nga anak, ngayon si Naomi kang Ruth. Anak, pangitaan ko ikaw bana aron makamatulong kang panimalay. Inumdumi na si Boaz ang galon sa mga sulunod na kauban mo sa trabaho. Usa sa atong mga parente, karong gabi magiging siya sa sibada, busa kaligo, pahumot o isulog, nabimong nanindot kasilina. Kunya, tuwa siya sa David, din siya magiging apan, ayaw siya may maluha, at tuwa ka dito, hangtod na mahuman siya pagkaon o pag-inom. Bantayi kung asa siya maligda, kunya, at tuwa siya walisa ang hapon o higda sa ilan. Kunya, sultihan kaniya sa imong buhatol. Itubag si Ruth, buhatol ko ang tanan na imong gingon. Busa ngadto si Ruth sa giukanan, gibuhat niyang tanan, magiingon kaniya siyang mukangan. Sadyang nakauman na si Boaz sa pagkaon o pag-inom o nagmalipayon, mihigda siya aron matulog, tupad sa tinapong nga sibada. Mihilong pagduol si Ruth, giwalis niya ang hapon o mihigda sa tiilan ni Boaz. Sa pagkatungang gabi, nahigmata si Boaz o sa pagtakilid niya, naibulong kayo siya na dihan na may babae na naghigda sa iyong tiilan. Kinsa naman, namutana siya. Ang imong sulugoon na si Ruth, kay ikaw suod man akong parenti o katungdanan man, nimo ang pagkatiman ka nako, pangasawa ako, mitubag si Ruth. Manalanginan ka sa Ginoo, mitubag si Boaz. Ipakita mo sa imong labaw pang pagkamaununon sa pamilya niining gibuhat mo, kay sa gihimo mo ngadto sa imong ugangan. Wala ka magagpas o batanong lalaki, dato man siya kung kabus. Ayaw kadlok tay. Kaya tanan dito sa lungsod na sayod nga bukutan ka nga pagkababae. Timuot ko ang tanan mo gipangayo. Matuod gayon nga ako suod nimo nga parenti o may kaakuhan ako sa pagatiman kanimo. Apan may tao nga masuod pa nga parenti nimo kay kanako. Pabilin nini sa tibuok nga gabi o pagkabuntag susiyo na to kung katong kawana, buot ng mga asawa kanimo. Kung buot siya, maayo, apan kung dili, manumpa ako at ubangan sa buhing Diyos na ako mga asawa kanimo. Sige, balik pagkatulog, pabilin din ni hangtod sa buntag. Busa, migda siya sa tila ni Boaz, hangtod sa pagkabuntag, apan mibangon siya sa wala pambanagbanag karong dili siya makitaan sa uban, kay si Boaz nagsuloy man nga kinahanglan wala kay masayod nga mihigda siya uban kang Boaz. Si Boaz ni kanadagana ni kanang upo nga imong isulod og bukhara. Gibuhat ni Ruth, gibuko ni Boaz ang mga 20 na dagta nga sibada o gitabangan niya si Ruth sa pagpasan niya. May pauli siya sa lungsod. Mayadto siya siya mugangan o giingnan siya, kumusta naman anak? Ni Ruth, si Naomi, sa tanan naghihimo ni Boaz kaniya. Mingon si Ruth, gihatag niya kanako kining sibada kay dili siya buot nga pauli ako nga walay dala. Si Naomi mingon kaniya, pabulatang, anak hangtod may baluan mo ang samputan ini kay dili gyud mungon si Boaz hangtod na matinom niya kini karong adlaw. Napangipot ang eksod mga lalaki ng Ginoo sa Panginoon. Gamay lang ang review sa chapter 1 chapter 2 sa Book of Ruth. Kung nakainungtong mo ang chapter 1 in summary,
In summary, it is grace in God's punishment. Naay grasya sa Diyos panahon sa iyang kastigo. Kung nakainumdum mo, ang naitabo, ang pamilya ni Elimelech, uban siyang asawa o mga anak, naasala sa Israel, na naitabo nga grabing kagutom. Instead, magpabilin sila sa Israel, in spite sa grabing kagutom, ipalayo inon sila, niadto sila sa Moab. So dito sa Moab, gikastigo ang iyang bana nga si Elimelech, uban sa iyang mga anak na si Malon o si Chilion. Namatay siyang tulo. And for 10 years dito sila namuyo, ang dato nga pamilya ng Elimelech na pobre, na zero balance. Ipauli sila sa Israel nga wa na ginahot si Ruth o si Naomi. So makita na to, naay namatay, naapoy gibuhi. And grasya na sa Ginoo ang angay gidunta nila ni Ruth, Naomi ug Orpha, apilo sila sa Ginoo. Nako na to, pero gikaluyan sila, gigrasyahan sila sa Ginoo, gibuhi gyapon. Inumdo mo sa balita karong nga week, Thailand o Myanmar. Grabe nga linog. Daghang nangamatay. Pero daghan po ang nalikay sa kamatay. And kung tanawon niyo ang kahimtang pero sa Thailand, Thailand itself, grabe na wicked na place. Prostitution, natad na kayo ang drogas, legal na to. So, dili ka may po nga naingon ang mga pangitabo na naitabuan ni lugar. And I think, and I believe, probably, kastigos Ginoo. Sample pa lang. Amen? So, ang chapter 1, nagpadayag sa grasya sa Diyos panahon sa kastigo. In chapter 2, makita na to, in summary, grace in times of poverty. Una, zero na sila. Ubre na. Pero makita niya po nimo ang grasya sa Diyos kang Naomi o kang Ruth. Na Ginoo mismo mo ay ibubo sa madagayaon nga grasya nilang duha. Nag-provide sila kung sa pangilanglan nila. Amen? And natuwa ko dili to accidentally plano yung Ginoo na di sila magutman. Na di sila kuwangan sa ilang Panginoon, gi-provide yun sa Ginoo diyan nila niya gigamit sa Ginoo si Boaz. So this afternoon, kung padayon nun ang atong isugdan doon sa Book of Ruth, and this time na sa chapter 3, which is nagtudlo kabahin sa, again, love story between Ruth and Boaz. And I trust sa mga wala pay Ruth, wala pay Boaz, pati din eh, grasyahan tas Ginoo, tabangan tas Ginoo nga makaplagit na ito mga Ruth o Boaz. Amen? Ang anay ng ilutaan ni Gud na nagpanahon sa kanang iwali. But again, I think naalagi purpose sa Ginoo. Nga gusto niya itudlong din ako na bahin sa pong sa Ginoo. So, there's the question na atong babon this afternoon. How does the love story of Ruth and Boaz start? Yun sa mga pagsugod. Yung sa mga paghaling ating ilang love story. So, nahaling ni number 1 through Naomi's instruction. So, tumbasa ang verse 3 to verse 5. It says, busa kaligo, pagpahumot, o isulob ang imong labing manindog kasinina. Kanya adtua siya sa dapit, diin siya mag-iog, apan ayaw siya pahibaluan, nga atua ka dito, hangtod na mahuman siya pagkaon o pag-inom. Bantayi kung asa siya higda, niya atua siya, walisa, mahapon o higda sa ilan. Unya, sutihan kaniya sa imong buhaton. Ito bang si Ruth, buhaton mo ang tanan ng imong giingon.
Pero nakainundong mula sa niya tungaton ang kadako sa grasya sa Dios sa kinabuhi nila ni Ruth ug Naomi pinagi ni Boaz. Apan biyan ani ato nakita pod ang pamaagi sa Dios kung unsa sila si Ruth ug Boaz nagkaila. So again, last week si Boaz ug si Ruth nagkaila sila first dito sa umma ni Boaz. O nakainundong mo pag-apod yun ni Ruth, kinsa mo ni Mayana? Kagwapo ko ni Mayana. Dahil, ano na kadalihan? And ayun nagkanto sa lahat umma, kuyong nagkauban na ka sa mga sulubon. Kung uhawan ka, kung ang tubig, kung gutumon ka, na ay tinapay niya, gistrakan na din niya mga sulubon, bungkagi na para mo ipunit-punito niya. Grabe ka, caring buwas. Sa unang kita nila, sa unang panag-uban nila. Biyanan niya itong nakita po ng pamaagi sa Diyos kung unsa sila si Ruth ug Boaz nagkaila, nagkasuod sa usap. O sa wala na nga, most probably nimugna o pagbati sa usap. Probably. Di ba kung mag-gisgot o sinugdan sa relasyon na ang ginang maglaila, di ba? Di mo na pwede nga makakaila, buhay mo, di ka pwede. Tulisan mo lang ka. Mag-ila-ila, pagkahuman, nag-amiga, later on, nagkasuod, hangtod, nagka-relasyon. And sa mo na ay sinugdanan ang tanan. And mo niya ito makita both ni Ruth o ni Boaz. Knowing po na si Boaz, mo niya siya kitawag o kinsman redeemer. So mo kinsman redeemer, si Boaz mo na ay katungod pagpangasawa ni Naomi ni Ruth. Probably dili niya aksidente ni nahitabo ni Ruth o Boaz o dili ningo ko nga plano ni Ginoo kay ano man sa Ginoo na lang ko in the last verses sa chapter 4 tungod ni Ruth ni Boaz na tao si Jesse, human ni Jesse na tao si David, human ni David sa linya ni David nilugba si Jesus Christ. So plano sa Ginoo, katuyuan sa Ginoo. So, mo-jump ta sa context in verse 1 to 2. In verse 1 to 2, gingon nga ni na si Naomi, buot ni Naomi, pangitaan o maminyuhan si Ruth. Maybe gusto si Naomi nga makaangkon si Ruth o kasiguruhan siyang kinabuhi through sa ilang kaliwat nga mao si Boaz. Una nga ni makita na ito nga giplano ni Naomi nga buot siya nga muadto si Ruth sa dapit di nagiok si Bada si Boaz. In other words, gisabot ni Naomi si Ruth to step for a marriage proposal. Unang mabasa na ito later on nga yan si Ruth pag-adto niya ni Boaz pag-asawa ako. Ang ganing nga plano nila ni Naomi ug ni Ruth is a step for a marriage proposal. Aron ma-ensure si Ruth kang Boaz. Kaya again, si Naomi, dili na siya makaanak, dili na siya makaproduce ng anak na pwedeng minyuan ni Ruth. Tungod kaya kultura nila silang panahon, for example, ako, si Marlon, magsuod ni kung naakoy asawa, yung mamatay ko, si Marlon, obligado siya nga mangasawa sa akong asawa. Kaya si Naomi, wala naman siya anak. So, ang lain na choice na makapanganak, makapangasawa si Ruth is ang ilang kaliwat. Yeah, first degree na kaliwat. Mga tinahay katungod na makapangasawa kang Ruth. So, muna in verse 3 to 4, makita na to ang instruction ni Naomi kang Ruth. Aron lang matagal siya ni Boaz. Naging gi-instruct first ni Naomi kang Ruth nga maligo, magpahumot yun. Magsuloob o pinakanindot nga sangina o muadto siya sa dapit din nagiok si Boaz sa sibada
Yan, dili siya magpakita, di siya magpahibaw, nga naa siya gani, anak na siya, gani, sa makakita siya nga mahumanag, kaon, inom si Boaz, nga makahigda na si Boaz, arat na siya, musod sa habol ni Boaz, di sa pilan, kanya, muhigda siya. Mo na instruction ni Naomi kang Ruth. So dahil, ligo, pahumod. In other words, pagwapa. Pagwapa. So may ipakita na ni ang simple nga instruction so sa ka mama towards sa iyang anak, son-in-law niya. Unsay angay nga buhaton aron siya matagad o mapangasawa ni Boaz. And I think it's good yun nga mangayod yun o consent or instruction tong usa ka anak sa ginikanan panahon nga musud og relasyon. Makita naman din, it's simply giving instruction kang Ruth. And importante po ni, labi lagi sa mga symbol din, sa mga batanon din, nga nahan ka musud og relationship, ask you ka consent, ask ka o instruction, ask ka o advice sa inyong parents. Eh gani nga time na ni nga magbinyag ni Ruth. Manangginan siya, ato na. Ato si Boaz. Si Boaz ra ang imong paglakaw aron ka ma-binyag. Amen? So for us din mga single, mga batanon, it's good nga kung feel mo, pwede na may kakonsensi mong ginikanan. Or kasi na siya niya ika-advise o instruction, pwede ka po na to. And for us, mga ginikanan natin din tabag-tabagan ito na itong mga anak po. Kung kanos pwede, kanos dili pa, pwede. Amen? And walay tambag o instruction sa ginikanan nga makadaot para siya mga anak. Gawas lang sa mga bisyoso nga mga ginikanan, but majority sa ginikanan, kaayuhan nila ang gusto nila sa ilang mga anak, especially in the context of relationship. Amen? Makanindot po kay ready naman si Ruth. Gi-advise ko nga magpagwapa po kita para matagad ni Boaz. So sa mga lalaki, magpagwapo sa Diyos. Amen? Maura na. Maura na. Plus points mo na. Amen? Plus points na. So verse 5. Gino na ni, gipakita na ni nga si Ruth, minsulti nga mutuman siya, which is maayo kayo nga sinyales, tungkol kay once, ang ginikanan mo instruct, kaayuhan yun ang tumong. Which is kaayuhan mo sa yun ang tumong ni Naomi, alang kang Ruth, isang todo, dili tinuod na anak ni Naomi si Ruth. And again, kining ipakita nga pagtuman ni Ruth ni with all her being, naghatag niya itong panag-ingnan. Hello, naghatag niya itong panag-ingnan na bisan o dili tinuod nga anak si Ruth, andang di siyang mutuman sa gisugo siyang mother-in-law. Unsa pa kaha ang tinuod nga anak? Mas angay pagitunta nga itong tinuod nga anak mutuman sa ginikanan. Nasalo sa daghan sa atong panahon karon nga mga tinuod nga anak, mao na yun, grabe ka masinupakon. Grabe ka badlungon. But then again, Ruth is a role model of an obedient nga anak. And I think lutak ni siya nga kinaiya ang Ginoong Jesucristo. Obedient. By the way, may mga tanda ko na to, mga anak din obedient yung mga anak yung ginaganan. Hopefully obedient. So, waki lang kalipay mo sa ginikanan, kalipay siya siyang anak na obedient.
Again, simply si Naomi naghatag siya ng instruction kang Ruth aron mahatagan o kasiguruhan si Ruth sa iyang kahimtangan ni panahon na. Ilabi pa nga ang kandidato gyud nga makigminyo niya kay si Boaz. So, in this section makita na to, it's just simply instruction. Instruction nga nakahalin sa ilang love story. Instruction sa usa ka mama tuwad sa usa ka anak aron madugtong tong katuyuan nga si Ruth paminyo. Sa giuna na ko mga ginikanan naa kitay kalabutan ngadto sa itong mga anak. Labot pa sa ilang mahimo niya kapika sa unahan. And mao ni kasin-kasin ni Naomi tuwad kang Ruth, dili siya gusto nga si Ruth hangtod na lang nga balo. Amen? I believe sa batan mong bata o sa mga batan mong nani kasuway na lagingan na nga ayaw sa pagsusunod o Biblia. Amen? Di ba? Ako ba naman, ayaw sa itang pagminyo kay bata, makapag-eskwila o sa ugtarong kung mamana ka anak na kapagminyo. I believe kasuway tanak nga instruction, pero niya, ayaw na i-take for granted. Kaya once mamusulti na yung ginikanan anak, yan tuyo anak, kaayuhan. Amen? Ang tuyo anak, kaayuhan. Kung may mo na gali, pwede na, go. Nungdong mo sa storya, di mo sa kababahay or batan mo nga sisag hangin si mama nga usod na siya ng buyang. Hindi pa mo pwede kay kuan, wala ka mo mag-eskwela pa. So, magtanong story short, nahuman siya sa eskwela. Karoon na yun noon, naganahan niyo siya magminyo, wala nagiging usa. Wala nagiging usahin doon. Pero, igansilan siya nga pag-pray lang sa Ginoo. Pag-pray lang sa Ginoo. And mo ni nga si Naomi na siya responsibility nga gikinahanglan at umanon, ganit dili lang responsibility kundi religious responsibility yun ni nila kay kinahanglan yun nga naay mga sawa nila nakaliwat. Pero niya gitubong nga mubuhat sa mubuhat kay si Ruth. Actually, ani nga time, ang angay gid pangasawa na ni, di ba mo kinsa? Si Naomi. Siya gid ay angay pangasawa na ni. Pero si Naomi kasabot siya, nagiguwang na siya. Nakuha na to. Mo nang iya gipasa mong responsibility nga to ka Ruth. Kay si Ruth, batan mo ba? Si Naomi giguwang na. Kag kinahanglan nila i-fulfill tungod kay mao nila kaingon sa puso, mao nila kaingon mabalaod nila ngadto. Nga once na mamatay mong bana kinahanglan kaliwat ninyo mo imong take responsibility sa pagpakig ninyo. So again, in this first point, this is just giving Ruth an instruction of how she may give marriage proposal to Boaz. But the good thing is that Ruth is willing to obey Naomi, and she confessed that she wants to obey Naomi. So, first na naitabo na nagsugod ang ilang love story, instruction gikan sa ginikanan. Amen? So, mga batan mga single, pangahiging instruction, pangahiging concept, ganahan ka mong susunod o relasyon. Amen. So here's the second point. Not just Naomi's instruction, Ruth's submission. I-submit siya. So ato masang verse 6 to verse 7. Gingon din busang ngadto si Ruth sa giukangan o gibuhat niya ang tanang nga giingon kaniya sa iyang ugangan. I-submit siya sa giingon ni Naomi. I-submitar po siya ngadto kang Boaz.
So kani makita na to ang submission ni Ruth toward kang Naomi, sumala sa iyang instruction kang Ruth o kang Boaz. Na later on mo ay nangasawa niya as her kinsman. Mo na to makita din eh. So verse 6 makita na to gingon din eh, verse 6 na gibuhat ni Ruth ang tanan na isugingon siya mama. Meaning, matinud-anon si Ruth toward sa iyang mama, bisag mother-in-law ni Mia. And, gipakita din ni kung unsa yun siya ka-obedient toward sa iyang mother-in-law. Sabihin, sabihin na ako, kita nga mga anak sa Ginoo makaton gudong tataan ni nga kita ni Ruth. Obedient. Yeah. Sige kanan. Amen? Verse 7, makita na ito nga human ikaw nung dinong si Boaz, niyato si Boaz at inapo ka si Bada o mitulog, natulog apan si Ruth, hilong siya nga miduol lang ni Boaz o giwalis niyang habol o higda sa sila ni Boaz na natudlo ka nato o pag-submit ni Ruth sa gingon sa gingon sa iyang mother-in-law. Amen? Gingan siya ni Naomi nga kung inikadto nimo ni Boaz, makita nimo si Boaz, ayo pahalata. Kung makatug na si Boaz, walisa ang iyang habol, higda sa iyang tuilan. Kung nagpadayag na o total submission sa iyang kinabuhi, ngadto ka, Boaz. Muna verse 8 and verse 9, makita na to ang sa pagkatungang gabi, nakita ni Boaz nga si Ruth na sa ilan o may bulong kaayo siya. Kung namatana siya o mitubag si Ruth, ningon siya na usa siya kasulugon, mingon pagid siya nga si Boaz ilang kaliwat. Kung kinahanglan siya nga mutuman sa iyang kadungdanan, wala ningon si Ruth nga pangasawa ako. There's the ironic part na ni babae, hiningon sa lalaki nga pangasawa ako. Naman na to, kasagaran mo yun, lalaki mo yung pangasawa ko, di ka? Pero nga ni, si Ruth hiningon nga pangasawa ko. First thing, nakaingon si Ruth ani tungod, dili tungod kay desperada siya nga pangasawa ko. Ningon si Ruth ani tungod kay naa sila religious responsibilities. And si Boaz mismo kay baw siya, makinahanglan niya pangasawon si Ruth. Tungod kay mao ni nakasukad yun sa balaod. Naa siya kaakuhan sa pamilya ni Elimelech, particularly kang Ruth. But then again, dili ni surprise alang kang Boaz tungod kay naa siya responsibility kang Ruth kay kaliwat sila. Mo lang in verse 10. Sige na. In verse 10 to 11, wala din itubag si Boaz sa gingon ni Ruth na pangasawa ako, but instead iyang gi-bless si Ruth. Giday kung unsa nga babae si Ruth, maunungon siya nga babae, dili pilihan o gani babae siya nga buutan. So gingon din ipakita mo ang imong labaw pang pagamunungon sa balimalay niining gibuhat mo kay sa gihimo mo ngadto sa imong ugangan. Wala ka makapas o batanong lalaki. Most probably, si Boaz, dara na ni. Si mga 40 years old na ni or 50 years old. Probably. Wala ka mangitag makapas o batanong lalaki. Dato na siya o kabus. Ayaw ka lumday kay ang tanan dito sa Lusunasay nga bukutan ka nga babae. Kana nga linya diha. Bukutan ka nga mga babae. Sa English translation is gingon na to woman of excellence. And that is a contrast emphasis na nagpaabot na grabe din siya kabuutan, grabe ka maayo nga babae. So, wala nang hahanapin si Boaz kang Ruth, nakaanatangan ni Ruth, woman of excellence.
Dili basta-basta nga babae si Ruth. Babae siya nga talahuron ug maayo nga babae. And ipadayon si Boaz, gitubag niya si Ruth na andam sa siya nga mudawat mga asawa ni Ruth. In other words niya, wala kay pagduha-duha si Boaz bisan o Moabite si Ruth. O bisan pa o byuda na si Ruth. Wala magunaw si Boaz kung second hand na ba si Ruth. Ang iya is that tarong o masaligan yun na babae si Ruth. And mingon ko nga, tagsa na lang kayo ni ngunani nga babae sa atong panahon karon. Ngunang wala kailangan si Boaz. Tuwad kang Ruth. Mauni nga babae akong ipakita. A woman of excellence. So, verse 12 to 13, giungan ni nga si Boaz anda mga asawa ni Ruth. Apan na may mas laing duol nga kaliwat nila ngamoy na ay katungod na mga asawa ni Ruth. In other words, murag love triangle. Amen? Ino si Boaz, dili ako mo'y first na naay katungod na apay mas naay katungod nimo. Ato na tong atuon siya storyahan kay kung di ka pangasawon niya ingon si Boaz ako yung asawa nimo. Senador gusto nata si Boaz. Ang ingnan niya si Ruth na pabilin o katulog hangtod sa gabi. So niya makita nga to ani nga si Boaz niya, si Boaz actually tarong di siya nga lalaki. Nga bisa naman sa kahintang ni Ruth, andam din siya nga mga asawa ni Ruth. O gani, ang nakanindot pa yun, wala niya hilabti si Ruth. Bisa nung sila lang duha ani panahon na until sa ilang wedding. So makita na to nga, ang lalaki nga nahigugmag sa babae niya, di kita ko na. Amen? Kundi magpaabot humans kami yun. Eh, musa sa example na ito na kay si Boaz. So, dahil mo kung mapagtuloy na ito ni, kapahin na ni nga event ni Ruth Boaz ni sa mga batanon o sa mga ginikanan na ni, pwede ninyo i-cancel kung sulod gani mo relasyon ay ihatag ng pagalingon kung dili pa mo kasal. Amen? Ayaw hindi ka yung pagalingon kung dili pa mo kasal. Pabuta nga makasal. So makita na ito nga niya ang submission ni Ruth na ito kang Boaz. According sa ingon ni Naomi nga si Boaz mo ang ilang kaliwat na na'y katungod na makigminyo ni Ruth. E mili makita na ito ang commitment both ni Ruth o Boaz na si Ruth iya yung gisubmit yung pagalingon kang Boaz. Si Boaz man, bisan o ikaduhalang siya, nga naay katungod kang Ruth, makita sa nato nga, sincero siya, andam siya, mga sawa. Kang Ruth. Yan, nagpakita nila ito nga event nga ni, kung unsa yun, ang tinuod nga, nagigugmaay. So, sa kalalaki o sa babae nga dili baba, ang race, both lang duha. Ang kahintang, ang estado, ang nangagis kinabuhi. Pag makita na ito, once ang gugma mo yung katibabaw, o agi makapugong. So, Boaz, andang makiminyo ni Ruth. On the other hand, si Ruth, ganahan ko siya yung Boaz. Amen? So niya, si Boaz, kusunada ni Ruth. And this is same reality kanato towards sa Ginoo. Kasi di mo tanging gumahon sa Ginoo. Kapag ipakita niya yung kanato pinagi sa paghatag sa iyong buntong anak sa krus Kalbaryo, aron mamatay pagbayad sa ato mga sa katulungan daw na paano ato makamatay kinabuhi tayo.
In the context of Ruth and Boaz, di man yun angay si Boaz makigminyo ni Ruth. Kaaway man ang mga Moabite sa Israel. But then again, makita niyo si Boaz, kusunada siyang makigminyo ni Ruth. So again, ipakita nga ni first, ang nakahalin silang love stories, ang instruction, Naomi. Second, ang submission ni Ruth. Both kang Naomi and kang Boaz. So here's the third point. Security. Boaz, security. Yatagan niya kasiguruhan si Ruth. Itagaan niya assurance si Ruth. Verse 15 to verse 17. Si Boaz yung kanya dan-ari kanang kupong ay mong isulkob o buhara. Gibuhat kini ni Ruth o gibubo ni Boaz ang mga 20 kagantang nga sibada o gibutangan niya si Ruth sa pagpasan. Itabangan niya sa pagpasan ini o niya may pauli siya sa lungsod, miadto siya sa iyang ugangan, ginan siya, kumusta naman anak? Si Naomi sa tanan nga gihimo ni Boaz kaniya mingo si Ruth, gihatag niya kanako kining sibada kay dili siya buot nga mopauli ako mawalay dala. So ani makita nato ang lain pangitabo sa story nga diin nga ipakita ngani nga si Boaz naghatag og hingpit na kasiguruhan ni Ruth sa iya yung pagpangasawa ni Ruth. Kung ingon man ipakita usab ngani kung unsa ka seryoso ni si Boaz toward ka Ruth niya. Wala lang si Boaz, wala na siya mingon nga magasawa ko nimo, kundi iyang gitagaan og assurance si Ruth na magasawa ko nimo. In other words, si Boaz sincere din siya. Andam siya nga magasawa ni Ruth. Ngunang in verse 15 sab, makita na ta, verse 14, ipakita namin na si Ruth ihigda sa tila ni Boaz apan nibangon siya o sayo. Aron walay makakita niya nga niigda sa tila ni Boaz kay mao may tuyo tubong ni Boaz mamumata siya sayo. Again, kining gikatulgan nila di na mga sibada, this is a public place. And ani nga time si Boaz ituyo siya higda ani iyang mga sibada tungod kay aron magtayan niya iyang mga naani. And iyang gisakal si Ruth, matag sa'yo, iba si buliyaso yata. Makita yan as kadaghanan, maulawan ka. So ginan niya, matag sa'yo, mata si Ruth, ituman si Ruth, mata siya sa'yo. Kaya again, public place to. So kung public place, kung may tabo, masakpan siya, like, ginoon na ang natao. So mo tayo sa mo, protection ni Boaz kang Ruth. Aron dili maulawan si Ruth. So verse 15 makita na to, gingon nga ni nga gihatagan ni Boaz si Ruth og balik 20 kagantang nga sibada o gitabangan niya si Ruth sa pagdala ni aron madala ni Ruth ngadto kang Naomi. Here's the sequence here, verse 14 and verse 15. First, in verse 14, yampingan ni Boaz si Ruth batok sa kaulawan. Amen? Second, iya po gihatagan ug makaon si Ruth para nila ni Naomi. And makita niyo nga sincere si Boaz. And interesado si Boaz ngadto kang Ruth, which is mo'y angay sa mga buhaton niya sa mga lalaki. Nang babae ampingan, proteksyonan, o providan yun sa unsay panginahanglan dili kay daog-daogon mo masakitan. Boaz is a role model. So sa ka-insakto din na lalaki na andam mo dipinsa sa iyang future wife o andam mo provide sa iyang future wife. Usa sa ngabot isa point ni Wena nga hapit ni
Ako na i-share ninyo para makaibaw mo sa kung sa i-counsel ni Pastor Jess na yes kami yun kung nakamagay magtinabangay kamong duha dili maayo mapakaulaw kami mga usap-usap. Nakuha ko. And particularly sa lalaki, usa sa responsibility sa lalaki tuwad sa ubay, iya binanggit saan kanun na yung iya asawa. And another thing, hindi makita din iyang provider, kasi iyang provider sa lalaki. Pamilya. Nakuha na to? So, kung naa kayo makita sa mga asawa, so piilan yung asawa ay panabisuban. Ikaw na po asawa, kung naa kayo makita sa mga bana, ay makita yung isulti sa kuban. Isulti na sa mga bana. Ay niya, kung mahimo, pakinang po ay muluha. Pakinang po ay muluha. Amen? And so good adto katong time, itambangan yung siguro sa ako mo pag-adjust na kamong marriage. Both you and I. So, verse 16. Ipakita natin na si Ruth na ulit na sila. Verse 16. Namumusta niya yung mama na si Naomi, siyang lakaw, na tumang Boaz, sukinuman. Gipaabot ni Ruth na gipabaw na siya ni Boaz. O si Bada, pagpahibaw nga, again, nag-interest si Boaz kang Ruth. By the way, kining 20 kaganta nga si Bada, pero tinaghana ni. Daghan pa ni sa partial maghihatag ni Boaz nga akong isgutan sa chapter 2. Mas daghan ni siya. Ipasan ni Ruth. Provision sila. Pero makita na to nga, si Naomi, kumbinsido siya na si Boaz interesado dito ang Ruth. And mo na itong makita na si Naomi ni Padaya nga magpaabot sila sa pagkabuhat ni Boaz. Nag-iwan nini, paghulat lang na anak, hangtod may baluan mo ang sangkutan ni kay dili yun mo nung si Boaz. Hangtod na matinong niya kini karong adlaw. So may bawaan na ito ang storya sa chapter 4. Gaan na ito preview. Ang naitabuan ni sa chapter 4 is, giadto yun ni Boaz, itong naay katungod yun nga makiminyo ni Naomi. Kanya iyang i-confront, saan ka? Andang ka makiminyo? Hindi mo man dili. Dili ka andang, ako andang ko. So kung sunatan si Boaz, iyang gisettle yun. Ngayon kasi ang ilang love story both ni Ruth. So makita na to nga is kinabuhi ni Boaz ang pagkasinsiro yun niya toward kang Ruth. Which is mo po niya ang nga pangitaon sa mga single. Mga dalaga na to nga ni lalaki nga patay sa pagalingon. Lalaki nga dili pagkababae ng tuyo, dili sinsiro ug andam usugal sa kaugalingon bisan kung sa may mahitabo. Dili kaugalingon mo gisiguro kung dili ang babae nga gisalig sa Ginoo diya kanya mao nay makita nato ni Boaz. Lalaki nga andam makinuod. Dili kay lalaki nga ay buyaw ay tuyo. O mga lalaki naman, lalaki nga, babae nga, andam mo makiminyo. Dili kay babae nga, lingaw-lingaw ray tuyo, puyo-puyo ray tuyo. Minyo yun. Amen? So ultimately, ipakita nga niya ang kasiguruhan na gihatag ni Boaz, ni Ruth, na din makita nato nga si Boaz, interesado din siya, o sincere din siya mga asawa niya, which is mo po niya ginahanglan ni emphasize kung panahon karon. Na diin mosulod gani o relasyon, make sure na sigurado kung andam na kadili kay dula-dula ra, lingaw-lingaw, kay panahon nga mahitabo na ang disgrasya, dili na dula o lingaw, obligasyon na siya.
So be careful and be serious kung musulod ka o relasyon. Amen? So, again, morning love story ni Ruth ni Boaz na awakening because of instruction. Instruction ni Naomi. A mother's instruction, a parent's instruction. Amen? Dili kinabubuton. Instruction gikan sa ginikanan. Second, submission. Submit si Ruth. Naomi, isubmit ko siya ngadto sa inyuan niya, nga si Boaz. Kaya nakanindot lang po si Boaz, kaya tagal nag-security si Ruth. Nga andam siya, andam din siyang maminyo or makigminyo ni Ruth. So again, balik ko, nato din mga youth or single, ask advice, ask counsel, ask instruction sa inyong mga ginikanan. Kung pwede na ba o dili. Amen? Yosay, yan na, tungod sa itong pagbuot-buot sa itong pagaling mo lang may tabuhan ni disgrasyahin mo. And second, submit. Submit ka o sa ikingon sa imong ginikanan. Kung dili, dili. Kung yes, yes. And dili ni mo tagu-taguan kung sa karelasyon mo. Tapos ninyo, umuuli siya si Piolo Pascual. Okay na naman? Okay kayo. Di ba? And yeah, kuyam na, make sure anay assurance. Dili lang ni dula-dula, dili lang ni sa mo, murag uyab, kung dili niya, kasagi tuyo. Kasagi tuyo. Amen? So, ani nga love story, ang author ani ang Ginoo. So, tanaw na to sa side sa Ginoo. Here's the question, how does God work in the love story of Ruth and Boaz? Here's number 1. God gave Ruth to Boaz. Amen? Amen. Dili kay si Ruth mo ay nangita ni Boaz. Si God mo nihatag ni Ruth na tukang Boaz. Si Boaz na natobra, naghabol, ito nga lagad si Ruth sa pilan. Grabe lang. Kisa may magtuwa ako. Di ba? Nagtuwa si Boaz na mabot nagkalit si Ruth. Most probably si Boaz nag-praise siya Lord. Tagayin na po Ruth. Or, dili siguro Ruth ang name or basi. Nag-pray siya Ruth. Kinakita naman niya si Ruth. Di ba? Lord. Kasi mawala to siya Lord. Wala siya magtuwa. Ito nga nagkalit siya ang ilan. And again, dili siya bago. Nga naman, mo niya ito makita in the book of Genesis. Sa nakita sa Ginoo nga si Adam wala magmalipayon. Kasi gubat sa Ginoo. Gihatag ng babae. Amen? Naraman ano? Kaya ba ang Ginoo sa need ni Adam? So, nagibuhat sa Ginoo, gihatag niya si Eve. Nagtulang Adam. Amen? So, kung ikaw, Ruth, nakita kang Boaz, patampo. Kung ikaw naman Boaz, kung nakita kang Ruth, patampo. Unos, ikaw lang ka sa inyo ha, magdala na din ka rito, lechon manok. Amen? Kung akibaw eh. Amen? Kisa may magtuwa mga may tapong eh. Amen?
So, that's the first na makita nato magbuhat sa inyo aning love story. Second is that God gave grace to Ruth. There's a thing. Dili yun ang ayan minyuan ni Boaz si Ruth. Kaya ba mo ano? Enemy sila. Manation. Amen? Kaya makita niyo ang grasya sa Ginoo. Dili patungod sa ilang religious commitment ni Naomi at ni Ruth. Dili yun ni minyuan ni Boaz si Ruth. But because of religious commitment na kingsman redeemer si Boaz and ikaw kinahanglan kang maminyoan ni, that's it. Niabay si Boaz o iyang giminyuan si Ruth. But kung imo yung tanawon yun, ang linti sa pong sa Ginoo, dili yun ang ayan minyuan ni Boaz si Ruth. Kaya ba kung usa sa kultura sa mga Israelites, dili sila makikinyo o unbeliever. Amen? Mo na kultura nila, dili sila makikinyo o dili pareha nila. Ang minyuan nila, pareha rin nila. And kini may tabong din, this is grace from God. Nga si Ruth, maminyo ang buwas. Mingon ko, makapanamin ko ani nga mapangita po sa akong kinabuhi mismo. Namo ni Rowena. Isa mo po mamilya ni Rowena. Tulisan, kawatan, preso tulo ka tuig, adis-adis, isyoso, grabe kay kagubang kinabuhi sa pas. Yung tanong na, bukila pa tato, hindi ko magawad din. Kung sa kanila, nakaila ko sa Ginoo, makita kami. That's it, mo. Amen? So, that's the ikanawang makita sa Ginoo sa life story ng Ruth Boaz. Here's the third. God gave lessons to the lives of Naomi, Ruth, and Boaz. Si Naomi nga responsible kay sa iyang anak. Si Ruth naman nga obedient. Si Boaz naman nga sintido kayo o baruganan toward kang Ruth. And ang kinabuhi alone na itulo nag-speak powerfully a lesson para natin. Amen? Yeah, kung ginikanan ka, you must give instruction. You must be responsible sa iyong mga anak. Second, kung anak naman ka, you must be obedient sa iyong ginikanan. And for us, Boazes or Ruth na ginikanan panahon sa iyong ani na situation, in the context of relationship, si Tito ka. Hindi ka atras abandon. There's the point. God gave us a preview of His love story with mankind. Again, kining story ni Boaz ni Ruth, this is a type sa love story sa Ginoo o kanato. Si Ruth nga enemy sa Ginoo, si Ruth nga foreign, si Ruth nga alien, si Ruth nga dili Israelite, si Ruth nga sinner. Again, gigugma ni Boaz tibuok yun. Amen. In the other hand, kita naman sa mata, kaaway, ikabungtan, makasasa, pinunod, mga ngilad ka. Where's the thing? Gigugma ka, tibuok yun sa Ginoo. Ipadane yung butong anak nga sa Ginoo sa Kristo aron mamatay sa cross pagbayad sa imo nga ako sa. Aron ka makabatod, aron ka makabatod kaluwas, aron ka makabatod o dapit sa dimarian sa Dios.
Amen? And kung sa may mga love story na makita sa Bible, that is a type of Christ in the church. Amen. In close, nindot kayo istorya na growth of ni Boaz. Amen? Nindot kayo ng love story, pero wala na yung mulabaw na nindot sa love story sa Ginoo kanamo. Pero imagine mo, wak inaayon mo, makasasaka, ang angay na ito, mag-antos, hagtos kanturan sa kaya, ang Diyos, mabalag, gamana, o isama na Diyos, magbubuhat sa tanan, gikan sa pinakalilayo na dapat ni Anya ni kalimutan, nagpakagamay. Aron ikaw na makasasa, tubson sa iyong baka makasasa. Amen? Tubson ka sa baka makasasa. Namatay, nabugtong yung ginabuhay sa krus. Matulungan lang naman na aron kita mga makasasa. Makabatulog ka pa sa ilungan ng ginabuhay tayo. Wala na yung mulabawan ng love story. Kanangin yung mga sana. Kulian yung pila. Kung saan ang love story niya. Kung saan ang love story yung tanawin, layo kayo na sa love story sa mundo. Huwag ka natin. And all nila love story na mula sa eternity. Hanggang Diyos kanturan. Amen. Muna silang story na pinag-anahin na love story. Kaya gibuhosan ni gugmang sa Ginoo ang iyong itong anak, alam natin mga magsasama. So niya iksod, kasi niya kanya, wak pa yun ka kaduol ni Diyos sa Kristo. Wak pa kakadawat sa gugma sa Diyos, ilagi ni Diyos sa Kristo. Nanda si Ginoo. Kung nagmahibaw ko mo, gugma kas kinag na gusto ang Ginoo na makabatong ka relasyon mo. Gusto ang Ginoo na makabatong ka kinabuhi, iyak niya. Gusto ang Ginoo na makabatong ka kapit, sinilihan sa Diyos, pinagi siya na. Igugma kaya niya. And gusto ang Ginoo na magtungkol ka niya, ang iya. Kung musubutar ka sa mga anak, ang iya araw ka makabatong, ni mo kinabuhi layo sa wala na kapusan. Sama sa naitabo ni Ruth. At kusya ni Boaz, isubitan niya yung kinabuhi, ihatag niya yung kinabuhi ng Boaz. Ang pobre na Ruth na himong dapo. Amen? Tungkol Boaz. Nalayon ang ngalan sa Ginoo. Dagan kayong salamat for highlighting us aning love stories ni Boaz. Ang po kaming mga kawan o ni Muming bubuhan sa relasyon ng daanan ng ano ba mo lang ang matatusan lang mo kung sa kakamahigong makon ng Diyos kung ikanamukan. Ang po ko na dili din namin itikbog natin ang itikbog sa matatagaw sa nagmanahon din dili na po kasadaan mo papadayan mo sa ito kasi kung pag-igugma ka namin mo huwag namin ang mga makasasama masalamat na tungkol sa gugma ni Ginoo sa Kristo na alam sa manuhan na nagkaitan tungkol sa gugma ni Ginoo sa Kristo Ginoo wala na makapahimulang na mo bisan kung sa man ni kinabuhi sa sunod ni kinabuhi and this is a reality na hindi yun makausap ang isa't isa ng kinabuhi. Salamat ko na true sa love story ni Ruth and Boaz amo po nasabtan kung sa ka na Diyos na naigumba ng namin. Naigumba ang buko nga, di ko lang ang kawang ang pulo, nungulong ay hindi maabot yung padayan, Lord, mulungtan, muswang, mutumo, makunga. Laikod ka, salamat sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mamarong tayo niya ito, awiton, ang laso.